Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa, dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, e-wallet platforms pinagbabawalan ng maglagay ng mga link at icon ng online gambling simula August 17. DepEd nakahadang lutasin ang classroom shortage sa bansa. Mga kontraktor at sangkot sa GOES at palpak na flood control projects patuloy na inuusig ng pamahalaan. Pagpapaliban sa BSKE ngayong taon, isinabatas na ni PBBM. VP Sara at mga kawani ng ahensya inaasahan ng Kongreso na dumalo sa deliberasyon ng pondo. PDEA at DDB nagbabala sa peligrong dala ng tuklaw cigarettes. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong linggo, nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko laban sa kumakalat na text scams na umano'y hospital overpayment refund ng DOH Zero Billing Plan. Mahigpit na paalala ng kagawaran sa ilalim ng No Balance Billing Program, libre ang mga serbisyo sa basic accommodation sa lahat ng DOH hospitals. Wala ring link na ipinapadala ang DOH o anumang ospital nito, kaya babala nito, huwag itong pipindutin dahil isa itong scam. Samantala, simula sa linggo, August 17, hindi na maaaring maglagay pa ng links at icons ang mga e-wallet at payment platforms kung saan pwedeng ma-access at tumaya sa mga online gambling. Ito ay matapos ipag-utos ng Bangko Sentral ng Pilipinas na alisin na ng mga online payment platforms na ito ang mga links sa online gambling sites at applications sa loob ng 2 araw o 48 hours. Sa naging pagdinig ng Games and Amusement Committee na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo, nitong Huwebes nilinaw ni BSP Deputy Governor Mamerto Tangonan na maaari pa rin makataya ang mga consumer gamit ang e-wallet basta't sa mismong e-gambling website sila pupunta. Ipinahayag naman ng Department of Transportation o DOTR na magsisimula ng ipamahagi sa Setyembre ang white personalized beep cards para sa mga estudyante bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing mas mabilis at convenient ang biyahe ng mga kabataan. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, sa pamamagitan ng student beep cards ay hindi na kailangang pumila pa ng mga estudyante upang makakuha ng 50% discount sa MRT3, LRT1 at LRT2. Ang personalized beep cards ay valid ng 1 taon, may nakalagay na pangalan ng estudyante at maaaring i-renew kada school year sa kahit anong istasyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng student ID. Inatasan naman ng Department of Agriculture o DA ang mga local market retailers na sumunod na sa itinakdang presyo ng bigas. Batay sa inspeksyon ng DA, may ilang retailers ng bigas na nagpatong ng 2 piso sa karaniwang presyo. Dahil umano ito sa pagkakaroon ng impending 60-day rice import ban, ngunit nilinaw ng DA na hindi ito dahilan upang magtaas ng presyo. Ayon kay Secretary Chu Laurel Jr., dapat sundin ang presyong 43 hanggang 45 piso kada kilo para sa imported rice. Sa ibang balita, isa sa mga nakikitang dahilan sa kakulangan at hadlang sa pagpapatayo ng mga bagong silid-aralan sa bansa ay ang mga luma at mabusising regulasyon, limitadong lupa, partikular sa urban areas, pagkaantala ng pondo at land ownership.
Ito ay matapos talakayin nitong Martes sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education na pinamumunuan ni Senator Bam Aquino kung saan 165,000 na silid-aralan ang kailangang tugunan para sa sapat na pasilidad ng edukasyon. Hindi pa kabilang dito ang mga classroom na matagal nang hindi naaayos matapos gamitin bilang evacuation center at mga classroom na may double o triple shifting na klase. Sa datos naman ng Education Commission 2, nasa 5.1 milyon ang bilang ng IEL learners o mga mag-aaral na napipilitang umupo sa pasilyo dahil sa kakulangan ng upuan. Kaya naman giit ng senador na hindi lamang pagnanakaw sa kaban ng bayan kundi pagpatay sa pangarap ng kabataang Pilipino ang maling paggamit ng pondo para sa edukasyon. Kaugnay na balita, nakahandang lutasin ng Department of Education o DepEd ang kakulangan sa silid-aralan sa bansa batay sa inilabas nitong pahayag ukol sa mga silid-aralan. Dito tutukuyin ng ahensya ang mga kakailanganing katulad ng konkretong disenyo at safety standards sa bawat silid-aralan. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang Department of Public Works and Highways o DPWH para sa aktwal na pagpapagawa at gagastusin katuwang ang mga LGU, NGO at mga pribadong sektor. Layon ng DepEd na maging ligtas at angkop ang bawat silid-aralan para sa bawat Pilipinong mag-aaral sa buong bansa. Samantala, sa pagpapatuloy naman ng investigasyon sa umunoy mga katiwalian sa bilyong-bilyong pisong flood control project sa bansa, ay unti-unti nang lumulutang ang ilang mga pangalan ng kontratista na hinihinalang sangkot sa anomalya sa proyekto. Tunghayan ang aking ulat. Kaugnay ng kamakailang paglalabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 15 pangalan ng mga kontraktor na kaugnay sa katiwalian sa flood control projects, ay patuloy rin ang mga senador sa pagnanais na maimbestigahan ito at mapanagot ang mga may sala sa naturang issue. Ang investigasyon at pagpapanagot sa mga katiwalian sa mga palpak at ghost project ay batay sa direktiba ng Pangulo sa kanyang nagdaang State of the Nation Address nitong July 28. Sa kasagsagan ng pag-uusig ng pamahalaan, ang 15 kontraktor na ito ang unang lumutang mula sa kabuuang 2,000 kontraktor ng 545.64 billion pesos na ginastos para sa 9,855 na flood control project sa buong bansa simula July 2022 hanggang May 2025. Kaugnay nito ay naobserbahan din ang eksaktong pagkakapareho ng halaga ng kontrata ng ilang proyekto sa magkakaibang lokasyon na may parehong mga disenyo, materyales at haba kahit na magkakaiba ang mga ito ng lokasyon o lupain. Samantala, isa sa mga nadawit sa listahan ng mga pangalan ng mga kontraktor ay si Senate President Francis Escudero. Bagamat kanyang inaming kaibigan at campaign donor niya ang isa sa mga kontratista na nakakuha ng mga flood control project, mariin niyang pinabulaanan na siya ay kasabwat o sangkot sa anumang proyekto na kinabibilangan ng iniuugnay na kontraktor. Ang tinutukoy ni Escudero ay si Lawrence Lubiano, presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated na naging campaign contributor niya noong 2022 elections. Kabilang kasi ang naturang kumpanya sa mga kontratista na pinangalanan ng Pangulo na nakakuha ng kontrata sa kalahating trilyong pisong halaga ng flood control project. Samantala nitong Martes, nagbigay naman ng pahayag si Senator J.V. Ejercito sa mga nagkasalang kontratista, gayon din ang lahat ng mga sangkot sa katiwaliang ito. Ang nakakainit ang ulo, nakakainis, yung kumita na nga, lulukuhin pa. Aside from substandard, lalulukuhin yung materials, yung pagkakagawa, yung kalidad, nakakalungkot kung may ghost pa. Ito yung medyo, may information tayo na may maganon. So, sobra-sobra naman na yun. I think, hindi na deserve na talagang papagbigyan pa yung mga ganito, pang impyerno na yung levels na yun di ba? Na ano na hindi naman tayo hindi naman tayo santo lahat dito, pero wag naman tayo maging demonyo, di ba?
Bukod dito ay mungkahi pa ng senador na upang maiwasan ang patsi-patsi ng mga proyekto bunsod ng kakulangan sa pondo, ilaan ang major percentage ng proyekto sa top 10 flood-prone areas sa bansa. Bilang paunang hakbang sa naturang issue, isa sa inilunsad ng Pangulo ang interactive website na sumbong sa pangulo.ph, isang platform upang direktang isumbong sa punong ehekutibo ang anumang non-operational o anomalyang mga proyekto ng flood control sa kanilang mga lugar. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. PBBM naglunsad ng website para sa Flood Control Project Report. WPS RAP Challenge ilulunsad para isulong ang suporta sa mga mangingisda at frontliners. Philippine Jiu-Jitsu bet Kayla Napolis, nauwi ang first medal ng bansa sa Chengdu World Games. Philippine boxers medal finisher rin sa Asian Games. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.